Press ngayong araw ng Lunes. To formally start our press conference, we would like to request our governor to have his opening statement. Gov, good morning. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, sa mga media friends natin nandito, sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood sa inyong mga vlogs. At syempre sa ating mga kababayan sa mga South Cotabateño, sa muli isang napakagandang araw sa ating lahat. Alright. Gov, kamakailan lang bumisita ka sa probinsya ng Negros Occidental. Ano yung napag-usapan doon? Ano yung nangyari doon, Gov? During weekend kasi talagang lumalabas ako at syempre ginagawa natin yung function natin bilang Pangulo ng National Political Party. Nag-organize tayo, nagkipag-usap, nagkipagtulungan. Siyempre, pinag-uusapan kung ano yung dapat gawin para mabago yung sistema ng gobyerno meron tayo, kung paano natin ini-involve yung ating mga kababayan para kahit paano naman maabot man lang yung 5 fundamental rights ng ating mga kababayan. Kasi yung 5 fundamental rights of the poor and the middle classes So, yun lang kung anong dapat gawin at kung anong dapat pagkaisahan. Napakaganda naman ng mga nai-sit up natin ng mga organizations. It's really a friendly organization. Government friendly na kung saan ginagawa natin ito na para ma-access yung mga government programs na meron tayo sa ating bansa at kung paano natin ma-maximize kahit paano man lang ay maramdaman nila kung paano i-access yung mga buwis na binabayad rin nila para ma-address yung 5 fundamental rights of the poor and the middle classes. Isa sa mga nagpaabot ng kanyang sentimiento ang isang mayor doon sa probinsya ng Negros, Gov, na kung saan parang nakita niya yung mga magagandang programa dito sa probinsya ng South Cotabato at parang gusto niyang maranasan din ito sa ibang lugar at sa buong Pilipinas. Any comment, Gov? Sabi ko nga habang umiikot ako sa buong Pilipinas, napakahirap talaga hanapin yung serbisyong kagaya dito na libre yung edukasyon, libre yung hospitalisasyon sabay, even in private school, na talagang pinipilit natin na talagang wala talagang babayaran yung ating mga estudyante. At nakapagpatapos na tayo ng 42,000 professionals at meron pa tayo more than 20,000 na mga college scholars. Sabi nila napakahirap nga gawin. Pero sabi ko, hindi naman ganun yung kahirap kung magawa na ng paraan na ma-decentralize ng gobyerno at magkakaroon lamang ng decentralization of government kung magkakaisa yung buong sambayanan. At isa ito sa mga purpose kung bakit umiikot tayo para magkaisa yung mga tao para pagdating ng panahon na manawagan tayo na babaguhin na yung sistema mismo ng gobyerno meron tayo, kaya natin baguhin dahil lahat ng tao yun na ang magiging sigaw. At bilang president ng LPP, bilang president ng National Political Party, naniniwala na dapat na at napapanahon na i-decentralize yung gobyerno, ginagawa natin ay talagang pinaparamdam natin sa kanila. So kaya sinabi niya, sana mangyari. Dahil sa totoo lang, napakahirap gawin ito. Even here in South Cotabato, kung hindi natin involve yung private sector, hindi nagkakaisa yung pribadong sektor, talaga napakahirap gawin. Ang inaalala ko nga lang, more than 1 year na lang ako dito, yung sustainability nito. Kasi hanggat ako yung gobernador, hindi sana ito mawawala. Pero hindi natin alam kung paano ito may pagpatuloy ng susunod na mga magiging gobernador. Kaya ginagawa ko rin ng paraan na sana maging sustainable man lang dito sa ating lalawigan para mas maiganyo pa ang mas maraming lalawigan na kailangan pala talaga magkaisa na para lang makamta natin yung inaasam natin na pagdi-decentralize ng gobyerno meron tayo. Dahil pag na-decentralize na yan, matitiyak natin na talagang maaabot natin or matatanggap talaga ng mga tao yung 5 fundamental rights, mga karapatan ng bawat mamamayan at ng bawat tao na kung saan magkakaroon ng access to quality education, magkakaroon ng access to health services and facilities sa pinakamataas na level at syempre magkakaroon ng disenteng trabaho, magkakaroon ng komportabling bahay at may pagkain sa pagkainan. Yan ay hindi pribilehiyo
na may pera lamang. Yan ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na dapat ma-avail ng bawat Pilipino dahil nababayad naman tayo ng buwis. Pero medyo may mga kunting problema lamang sa sistema ng gobyerno meron tayo dahil ito ay nasa batas na at kailangan talagang bagbaguhin yung konstitusyon na may decentralize. Maraming nananawagan na magkakaroon ng federal form of government, maraming nananawagan na kailangan may decentralize. Pero napakahirap manawagan lamang kung hindi ka makapakita ng isang modelong resulta. So ang ginawa natin sa lalawigan ng South Cotabato, gumawa tayo ng isang modelong resulta na isang decentralized government. Ito na yun ngayon. So kung gusto niyo mangyari ito sa buong Pilipinas, kailangan talaga magtulungan tayo na mabago yung sistema ng gobyerno meron tayo. Sabi ko nga, yun ang rason at purpose kung bakit talagang umiikot rin tayo, especially during weekend doon sa mga karating probinsya o sa mga probinsya natin dito sa ating bansa. Alright, thank you, Gob. Ang susunod na magtatanong mula sa ating South Cotabato Press Corps, Mira Serbo o Bombo Radio Coronadal. Magandang umaga po, Gov. Ang katanungan ko po sa inyo, ano po yung magiging comment nyo po sa isang company po na pinoproject na implement po ng copper gold mining project sa munisipalidad po ng Tampakan in year 2028, Gov? Yun yung problema ko, 2028, hindi na ako ang gobernador ninyo eh. Pero ako, ang suggestion ko, kailangan talaga pag may mga kukunin sila mga minerals dito, as much as possible, dito na nila ipaprocess. Kasi alam mo, yung resources na yan ay sobrang laki at sobrang ganda yung resources na yan para sa ating bansa. Kung ang makikinabang man lang ay ibang bansa dito, masyadong hindi magiging maganda yung magiging epekto nito. Kasi una nga, kukunin nila yung raw material, pagbalik nila dito, copper wire na. So, kung kukunin nila dito, palagay mo kukunin nila dito ng 100, 100 pesos, ilalabas nila, ipaprocess nila, pagbalik nila dito, bibili tayo ng 1,000 pesos na. So, yung resources na yan, lahat ng bagay na nakikita ninyo, kagaya niyang hinahawakan mo ngayon, ng microphone, yung cellphone ninyo na hinahawakan ninyo, yan ay output ng isang minerals na nanggagaling sa lupa. Lahat ng yan, wire, copper, gold, lahat ng cellphone may gold yan eh. Even SIM card may gold yan eh. So lahat ng yan ay nanggaling talaga sa natural resources meron tayo. Pero kung gagamitin lamang tayo na ipupull out nila yung minerals at hindi sila magkakaroon ng processing dito at idadalhin doon sa labas at ibabalik dito sa ating finished products na parang binili lang naman nila yung produkto natin ng 100 pesos at ibibinta nila sa atin ng 1,000 pagdating ng panahon. So kaya dapat pag-aralan ng mabuti. Pag-aralan na mabuti, tingnan kung equitable ba yung effect nito, positive effect nito sa magiging destruction na magkakaroon tayo dito. It should be not only balance, but more on a positive side dapat dito sa ating lalawigan. Hindi balance lang na kinuha mo ito yung i-replace mo. Hindi. Kinuha mo ito, dapat more ang i-replace mo para magkakaroon ng malaking compensation doon sa destruction na magkakaroon tayo. Minsan may mga partners ito sila. May mga partners sila like casino, hindi naman natin mai-deny na through PAGCOR, nagparating sila dito ng mga classrooms. Although pwede naman nila ilalagay kahit saan yan, pero binigyan tayo ng oportunidad. Nagbigay rin sila through PAGCOR, mga taxes nila sa PAGCOR, meron silang i-allocate rin ng mga hospitals or equipment. Pero kung titingnan mo, titingnan muna nila kung talagang balansyado ba. Meron ba silang pinaaral na dito sa South Cotabato? And to think, noon, nagbigay sila ng scholar dito sa atin. Pinaaral nila ng 1 year lang. Sila Henry Malida. Ngayon, nag-abogado na.
Pero noon, nung first year niyan, scholar yan ng SMI. Iniwan nila sa ere. Ako ang nagpaaral ng second year to fourth year. Dahil hindi na sila pinaaral ng SMI. Isang taon lang. So, makaka-compensate ba yan? So, ano ba ang kanilang kayang gawin dito sa lalawigan? Dahil tayo dito nagkakaisa, yung maliliit na negosyante, alam mo ba, nagsuspend ng malaking pera sa scholarship para magkakaroon talaga ng totally free. Kagaya ko, 20% of my net profit nilalagay ko sa pagpaaral ng mga bata. Mga kapatid ko, 10% of their net profit nilalagay nila para makapag-aral. Kahit papano, yung walang government scholarship, makapagpaaral na kami, yung mga maliliit na kumpanya. Ito, napakalaking kumpanya. Hindi ko nakita na tumutulong sila direkta sa tao na makakatouch ng buhay. So, is it really a balance? Hindi ko pa nakikita yung balanse. Dapat magkakaroon ng balanse na ito yung damage na gagawin mo. Dapat kung 80 ang damage, dapat 160 yung compensation yan. Ibig sabihin, dapat more than yung benefits na magkakaroon tayo. Anyway, pag-uusapan pa naman yan at hindi pwede na basta-basta lang, okay, aprobado ako. Wala naman kasi akong magawa kasi it's a national permit eh. Inaprubahan po yan, sa pagkakalam ko, naprubahan po yan na i-open ulit December 23, 2021. Inaprubahan po ng dating Pangulong Duterte noong December 23, 2021 na i-allow ulit ang open pit mining sa bansa. At nakakuha nga sila ng permit during that time. So ngayon, as a local government, meron tayong open pit mining ban dito sa atin. Binan natin yan, yung open pit. Pero, limited to small scale. Pero ang ginawa, sinubukan talaga during my time na i-amend yung ordinance. At alam ng lahat na veneto ko, hindi ko inalaw. Veneto ko talaga. Ngayon, minsan niya, sinisisi pa sa akin, gusto nyo, hindi ko na lang veneto yun, inaprubahan ko na lang. Minsan yung mga tao nakakalimot because of political alignment. Pero hindi yan ang issue eh. Ang issue ko, compensated ba ang lalawigan ng South Cotabato sa resources na kukunin ninyo? Nag-exert na ba kayo ng effort na paaralin yung mga kabataan? I just want to remind the company na noon nagpaaral kayo, yung pagpapaaral ninyo, nag-usap kami noon. I was the president of League of Municipalities of the Philippines, South Cotabato chapter during the time. At ako yung kinausap nila. Sabi nila, mapaparal sila ng mga estudyante, lalong-lalo na mga IPs. Thinking na paralin nila ng 4 na taon. 1 taon lang nila pinaral at iniwan sa ere. Ako ang nagpatapos nun ng 4 na taon. Hindi ko na sinabi sa bata na hindi na sila binayaran ng SMI. Hindi ko na sinabi. Dahil ako na talaga ang nagpaaral sa kanila. Marami sila noong panahon na yan. Mayor pa lang ako noon at sila hindi naman taga-tupi noong panahon na yan. So ngakin lang, wala man sana magiging problema, i-compensate na nila more than sa magiging distraction na meron tayo dito sa ating lalawigan because it's actually approved by the national government during the time of the former president way back December 23, 2021. Additional question po, Gov. Just clarification. May nagtatanong po kasi, Gov, ano po bang government body yung nag-aalaw sa mga company na to mine or magmina po sa mga iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas? DNR, syempre. Meron man tayong
Mines and Geosciences na department, under pa rin yan sa DNR. At yung large scale kasi is under sa national government. Ang small scale like in Tibuli, under sa local government, under sa provincial government. Kaya yung Tibuli, small scale mining, ako nag-a-approve nun. Yung sa NED, hindi na yung private company. It's actually a Department of Energy na ang nagmimina doon. So hindi na yun sinasabi nila na kay San Miguel yan, kaya ano yan, hindi na. Department of Energy na yan ang nagmimina dyan. So ang approval niyan ay nasa national government pa rin. Ang ginagawa lang, may mga contractor lang sila. Yung dating may-ari dyan, ginawa nilang parang GenCon, General Contractor. Andito naman, sa Copper and Gold sa Tampakan, meron na silang approved na large-scale mining sa national government. Ulitin ko, way back December 23, 2021. Last question on my ends, Gov. Ano po yung preparasyon ng ating lalawigan? Kasi parang umiinit naman yung ating panahon. Tapos ilang mga paaralan din yung nag-implement na ng half day of classes. Ano ang kahandaan natin ngayon dito sa ating lalawigan, Gov? Wag na. Yung mga magulang, tingnan nyo, hindi naman ganun kainit. Lumalabas pa naman ako at umiikot pa naman ako. Ang mga kabataan nasa classroom lang naman yan. Bilan nyo ng payong kung masyado mainit o bigyan nyo ng sombrero. Kasi alam ninyo, noong kapanahonan namin, kasama yan sa binibili dati ng mga magulang namin, yung raincoat. Kung wala kang raincoat, dapat pag may madaanan ka na gabi, amo itong ipando mo. Kung meron ka madaanan na saging, yan yung ano mo. Ang pinaka-importante, makapag-aral yung mga anak ninyo. Minsan niya, umuulan, noon, tayo pa nagsasuggest na magulang, Mang, hindi ko ano yung magsulod, kaya kakusok lang. Eskwela ka, maski na noon nakaulan, importante ang edukasyon mo, kaya amo lang gid na ang mapamana namon sa imo, bago kakusok, may raincoat dara, eskwela ka. Nag-eskwela kami, kaya ganito kami ngayon. Ngayon ay iba eh. Magulang na mismo nagsasabi, Mayor, bakit hindi mo pa itigil yung yung eskwela? Kasi bakit walang suspension? Malakas yung ulan. Umiitim na yung ulap. Kailangan ulan na dapat klase. Kung hindi mo gusto mag-aral yung anak mo, huwag mo paralin. Di ba? Naging top 10 tayo sa literacy rate sa bansa. Dahil napaka-importante sa atin yung edukasyon ng mga kabataan, magtulungan tayo, lalo na mga magulang. Huwag nating isipin yung ibang mga bagay dahil may solusyon naman yan. Kaya kahit sa City of Corondal, wala naman tayong flash flood dito. Wala naman tayong bagyo. Kailangan mo pa bang isususpende yung klase? Bilang mo ng payong, yung anak mo, matuto sila na harapin yung mga pagsubok sa buhay at yung malakas na ulan ay isang pagsubok sa buhay. Kung hindi nakakaranas yung anak mo ng hirap na ganun, paano mo nalaman na matamis kung hindi mo aram yung mapait? Di ba? Ganon ka-importante talaga yan. Kaya ako nananawagan na as much as possible yung mga tolerable naman, huwag natin pressurein yung mga executive. Yung mga executive naman, dahil minsan takot mawala ng boto, puta, kahit na hindi umuulan, may plano palang uulan, puta, nagsuspende na. Isipin mo, magsususpende ka ng klase, alas 8 ng gabi, para bukas, ipabukas walang ulan, patay. Ganon, dapat ako noon, nagsususpende ako, 1 hour or 2 hours before klase kasi 15 minutes sila naman, halos lahat ng barangay meron na tayo mga paaralan. Kung sa private school, ang iba inatid pa nga. So pinaka-importante, merong enough time lang. Pero kung medyo mga maulan-ulan, wala na mga bagyo, sabi ko, maranasan sana ng mga anak natin yung naranasan natin noon na sumusulong tayo sa ulan, makapag-aral lang kasi kita mo, naghirap ako, nag-aral noon, umuulat, bumagyo man, uminit, umulan man, ay pumupunta ko sa eskwelahan, maabot lamang yung pangarap na magiging ganito ako ngayon.
Pagdating ng panahon sabihin, noon umuulan, pinapatigil kami ng aming magulang, umiinit, hindi kami pinaparal. Ngayon, kunting pagsubok, kunting ulan lang, absent muna ako sa trabaho dahil umuulan. Noong nag-aaral nga ako hindi pa umuulan, sinususpende na. Ngayon nagtatrabaho ako, umuulan kunti, patatrabahuin mo ako. Wag, hindi ako matrabaho. So, ganun. Ganun dapat yung nasa puso't isipan natin. Masama man sa tingin ng iba because of the social media na lahat ng damdamin at emosyon na yan dito. Kahit dapat na sa isip lamang natin, bino-voice out natin, nakakasama ng epekto ito sa pagdating ng panahon. Tandaan ninyo, posible na ngayon ay hindi yun ang magiging epekto. Pero pagdating ng panahon, baka malaking epekto ito sa ating community. Ingatan natin yung ating lalawigan. Ingatan ninyo yung pamilya ninyo. Dahil yan lamang ang tanging makakaangat at makakaprotekta sa pamilya ninyo. Ang pamilyang subok sa pagsubok ay siyang makakatindig sa pagdating ng mga unos. Alright, Gov, thank you. All right, thank you, Mira. Next question from Top Gun Radio Coronadal, Angelica de la Cruz. Gov, good morning. Manami ang relasyon sa nga BARM kag South Cotabato. So last day, Gov, ging-ambush si BARM Minister makakuha anong reaksyon mo dali, Gov? Siyempre, ginag-kundinar tigid ang naitabo no nga pag-ambush kay Chief Minister makakuha. May instruction naman, meron naman instruction yung ating mahal na Pangulo na talagang tututukan ito. At sana man lang kahit paano isipin natin na palagi kong sinasabi sa kanila yan, kinuha nila kong speaker sa harap nila, sa harap ng lahat ng mga combatants, sa harap ng lahat ng mga mamamayan ng BARM. Ito yung sinabi ko sa kanila. Nung una, marami kayong mga kapatid, marami kayong mga kasamahan ang nagbuwis ng buhay, makamtan lamang ang inaasam ninyong kalayaan at gobyerno na dapat kayo ang nagdadala. Naging successful na kayo. Ngayon, huwag nyo naman hayaan sana na mawawala sa inyo ang isang bagay na binuwisan ng dugot, pawis ng inyong mga kapatid at ng inyong mga kasamahan. Ito yung kanaunahang magiging BARM election. Hiningi ninyo ito at dumanak ang dugo ng mga kapatid ninyo. Makamtan lamang ito. Sana hindi ninyo haluan ng politika. Dapat sana huwag ninyong haluan ng pangsariling interes. Dahil pag ginaluan ninyo ito ng pangsariling interes, mawawalan ng saysay yung buhay na ibinuwis ng inyong mga kapatid at ng inyong mga kasamahan. Ano pa ang ipaglalaban ninyo? Nakuha nyo na, naging successful na, masaya na at nabigyan na ninyo ng hustisya ang mga buhay na nabuwis ng inyong mga kasamahan. Nasa inyong mga kamay na lang ngayon kung paano ninyo ipagpatuloy yung laban na ito. At ito na yung panahon. Ito yung kauna-unahan. Huwag naman sana na naabot nyo na ito, magdadanak muli ang dugo at may buhay muli na mawawala. Ang laban na ito ay hindi na laban ninyo ito sa kung ibang entity, kundi laban na kung saan nasa mga sarili na lang sana ninyo. Sana tatandaan ninyo yung sakripisyo meron, yung mga nauna sa inyo. Dahil hindi basta-basta yung buhay na binuwis nila, maabot lamang ito. Huwag nyo naman sanang sayangin. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanila. Na sana ay maisipan nila yung mga sakripisyo yung, na meron yung mga kapatid at mga kasamahan nila noon. Na dapat mga ibabaw yung interest na nakakarami, hindi na yung pangsariling interest meron sila. Gov, another question.
ang Socoteco One Gov nagapangayo sang subsidy sa gobyerno. Kung kakasunggid man ang baraydan sa mga systems loss sa mga member consumer. Kaya nagprangka sila Gov nga hindi nila kaya i-shoulder ang systems loss. Kaya suno sa ila, wala sila ako non-profitable ang ilang nga co-op. I-allow sana ng NEA. Ang problema kasi, even in Socoteco 2, hindi nila inallow eh. Nag-request tayo na pwede mabigyan ng oportunidad na maka-increase at makapag-loan kahit papano. Eh, hindi pinayagan. So, mangyari kasi dito, kailangan kasi talaga mag-upgrade ng Socoteco 1. Kailangan nila mag-upgrade para mawala yung systems loss. Kasi sa sinabi ko nga sa inyo, meron tayong technical and non-technical source of systems loss. Yung non-technical, management yun at decision making ng ating mga executives or ating mga tao na andyan sa Socoteco. Management issue yan. Pero yung technical aspect kasi, ito yung kailangan i-upgrade nila. Kasi pag maliit yung wire, sa dumadaan na kuryente, umiinit yung wire. Pag umiinit yung wire, lumalabas yung kuryente dyan. Yung init niyan, current yan eh. So, mako-compute niya na systems loss. So, kailangan merong upgrading at kailangan rin mag-upgrade sila ng storage or magdagdag sila ng mga storage to store excess current para gamitin nila during peak hours. Mag-store sila during off-peak. Kaya't palagi kong sinasabi na napaka-importante talaga yung load balancing dito. Ilang beses ko na sinasabi ito, hanggang ngayon pabalik-balik ako. Pero yan lang talaga yung magiging susi. Hindi nga kasi ako manager or chairman ng Socoteco. Governor po ako, hindi naman under sa akin yung kanilang cooperative. Pero dahil consumer tayo, nagsasuggest ako, ito yung paraan. Alam ko yan, yung paraan na yan. So sana gawa nila ng paraan yan na magkakaroon ng proper load balancing, i-eliminate yung management errors, yung mga non-technical issues to correct systems loss, at magkakaroon ng budget para doon sa mga systems loss due to technical concerns or aspect like overloading, mga ganon. So, napaka-importante talaga yan. Even yung load balancing, napaka-importante. Technical issue yan eh. Kasi maraming natatapon na kuryente na natatapon na siya, na hindi naman siya nagagamit. Pero binabayaran mo yun sa supplier. Pero yung supplier kasi, minsan, kumukuha tayo doon ng 2 pesos lang, 3 pesos or 4 pesos. Binibinta natin dito ng 10, 11 or 12 pesos. May kita naman. Yung kita lang ang mababawasan. So, kung tatanggalin mo yung systems loss, siyempre, yung kita nila na 4 pesos or 5 pesos, baka mag 2 pesos na lang. So, okay lang naman yan kasi cooperative man tayo. Pero dapat tulungan ito ng NEA na pag nag-declare na ang Pangulo, dapat ang NEA naman ang mag-i-extend ng tulong dito sa mga cooperative. Hindi nila basta-basta na, hindi nyo pala kaya ha. Sige, meron bang ano dyan, oligarch dyan na pwede magdadala dito? So, dapat pag-aralan talaga at tulungan rin ng gobyerno. Yun man lang yung hinihingi natin na pamamaraan na kahit papano, matulungan natin yung ating mga kababayan. Gov nagsiling abi si GM Epistola nga ginasunod man nila tong suggestion mo nga load balancing. Kaya ang problema abi Gov kay sila magyapon naghambal nga dira sa Banwas ng Lutayan nga may mga nagagamit sang kuryente nga wala gabayad kay hindi nila masulod dira nga area katropa. Ikat eh. Alangan ang alangan ang Kapitulyo mabayad sa wala gabayad to sa Lutayan. Di ba, ikat mo eh.
Kung natakot ka magputol, di putulin mo yung buo at maging in charge mo yung gobyerno nila na i-connect namin ito. Basta gobyerno ninyo dyan, tulungan kami magko-collect. Kasi napakahirap yan na tayo ang magsushoulder ng kuryente ng lutayan. Ikaw mismo na consumer. Hindi man pwede yan. So it's a management issue. Ang ibig sabihin, it's a management issue. Yung systems loss, yung kuryente ng aircon ng lutayan, ikaw ang magbabayad na hindi ka nga nag-aircon dito sa Coronadal kahit mainit. Pila aircon mo sa balay mo? O sa sala may aircon, wala. Wala aircon. Pero gabayad ka dito sang kuryente sa lutayan nga centralized sa balay. Musugot ka na. Amo na siya. Ang mga pigado ta diri, amo nga shoulder, hindi pwede nga kita mo shoulder sa wala ka bayad dito. I-cut mo I-total cut mo ang bilog ng lutayan and let their government negotiate na sige, i-connect nyo yan basta magbabayad kami ng ganito. Kasi hindi pwede na hindi tayo magsusulda ng consumption nila doon at i-charge lang sa systems loss. Kaya pala lumalaki yung bill natin, tayo pala yung nababayad kasi binabaliwala nila. It's a management issue. Hindi siya issue ng wire na umiinit. Hindi siya issue ng hindi nababalansi yung load. Issue pala na hindi nababayad. Tayo ang mababayad dahil hindi sila nabayad. Hindi naman pwedeng ganun. Last na lang, Gov, kay daw. Aware ka ba, Gov, nga tong mga bugas, wala, nga ginapanghatag diri sa tong pag-distribute, may amoy. Tapos damo nagareklamo. Aware ka ba sina, Gov? Thank you. Imposible na may amoy. Yung iba kasi, newly milled ang ating mga bigas na binibigay sa province dahil hindi po ito imported. Ito ay galing sa mga farmers natin at sa Bentico mismo natin kinukuha. Sila yung nag-iipon ng mga palay ng mga farmers at sila yung nabimil. Direktang binibigay natin. So, minsan kasi, for content purposes, nagpapalabas ng issue at naniniwala naman yung karamihan. Kung may amoy sana, hindi sinauli doon pa lang. Kasi pwede mo nang pagtanggap mo, pwede mo nang tingnan Di ba? So, ganun lang kasimple. Kagaya nung binibigay ng DSWD dahil sealed, vacuum sealed. Siyempre, wala ng hangin, matigas. Ginalampos-lampos, tingnan mo content, videoan mo nga ako kay content natin. Pak, ganito ba katigas yung bigas? Siyempre, pag-abri mo, siyempre, mabalik ang kaprisko niya. I-vacuum ka siya kay para maskin isa ka tuig, hindi siya mabulok. Kay vacuum seal. Sealed. Di ba? So, for content purposes, videoan mo nga ako kay lampos-lampos ko niya. Tiga-tiga. Mga bangag ka mo. Amo na. Ay, lintigan. So, nagkakaroon ng hindi magandang epekto. Kung makatanggap tayo, pasalamatan natin. Hindi natin gawing katawa-tawa or gagawa tayo ng fake news out of it para kahit papano makagain tayo ng viewers or may magvo-view kasi baka totoo. Pero kung talagang duda kayo, pumunta kayo doon sa Bentico. Gusto nyo ba yung bibilihin natin hindi na galing sa ating mga farmers? Kasi this is the only few province. Hindi naman nag-iisa kasi sa norte, sila naman talaga nagpo-produce ng kanila Ang South Cotabato, talagang yung produce natin, yung binibili natin. Hindi tayo bumibili outside. To make sure na talagang yung bigas na dinidistribute natin ay produce talaga ng mga South Cotabateños. At wala tayong storage dito to store na napakatagal. Even in Bentico. Kasi wala pa tayong silo. So, ganoon kasimple.
All right, thank you, Miss Angelica. Next question from Max FM Sorala, Miss Amor Musico. Gov, good morning. Good morning. Good morning po. Last time po kasi nakapag-post tayo, Gov, sa school, balikan ko lang tong kay Ma'am Mira Cagaina sa no collection policy. But of course, kaming kita abi sa mataas nga or El Nino na gani, Gov, no? So may mga ginikanan nga nakabatsyag na sina kag may mga school gid nga hindi enough ang ilang mga facilities like sa mga school wala sa mga enough nga aircons kahit electric fan. So yes, and even proper ventilation siya, Gov. And last time, nakapag-post po kami sa aming Facebook page regarding po sa inyong naipost din po sa no collection policy. But hindi natin ma-deny, Gov, nga may ara gid mga school nga hindi enough ilang nga mga ventilation. So, okay lang ba, Gov, nga mag-step in ang PTA sa mga amo sining nga situation? And Hindi is pwede. Okay. May muwata. Unless na hindi mo gusto magdawat sa funds coming from province, kay mangulikta ka sa parents, bakal ka electric pan. Pero ang funds nga ginatag na mo sila, enough nga mabakal sa electric pan tuig-tuig. We're spending 125 million pesos every year, not including yung mga gipang-hire na to niya tao sa ila. Para lang ibigay yung inihingi nila sa mga PTA before. So, klaro na, wala kong impastop ang koleksyon sa PTA kag wala nagatag sa ila. Hindi, stop nyo ang koleksyon, ari ang kwarta nga ginakolekt ninyo sa PTA. Di ba? So, karon kung hindi ka mag-intra sa amon nga program, hambal sila, kay withdraw ko ang ilang campus sa ginatag naton. Sige, kolekta ka muna sa PTA, hindi na kami mag-ano sa inyo. Di ba? Amo lang nakasimple. So, hindi ka mo magsugot. Kung magsugot ka mo, ginaalaw ninyo. Ngay mo na sa inyo, ngay hindi gani pwede. Very clear kag kumayara, ginamba ko kumayara, iambal nyo, kay i-withdraw ko ang support ko sa ila, kay dako ang ginabayad ta sa ila. Wala ko yung ipastap ang koleksyon sa PTA, kag wala ko may ginatag sa eskwelahan. Ang point nga gusto naman i-clarify, Gov, is donation ba allowed? Ikaw donate ka lang pero hindi mo pagkabalo niya, kita nga mga parents mag-donate na tag 50-50. Hindi, it's not donation anymore. It's a contribution. Alright. Bakal kaya klipan, butang yung sintro mo to sa bata mo, eskwela kung gusto mo di ba? Hindi pwedeng mangulekta ta for that purpose kay nagatagma kami sang enough nga funds para sa ila. Di karon kung kamo magsugot kamo, ikaw kung naluoy ka sa bata mo, di ba ka electric pan nga gisintro to sa iya Pero hindi mo na damayon ang iban yung mga ginikanan niya hand to mouth. Remember this. Madamo kita mga kababayan nga ang ilang nga trabaho is hand to mouth. Suktol mo na karon sa unang sukot nila sa una sang wala pa ako gobernador, sukot nila 1.8 to 2.4 mo. Magsukot sila 1.8. Pila na ka adlaw ang 1.8, 3 ka adlaw sang isa ka laborer. Tatlo ka adlaw nga hindi siya magkaon, ibayad niya na sa eskwelahan sa iyang bata. Di kung 4 kibilog bata niya. So, meaning, Gov, Ti 12 ka adlaw silang hindi makaon sa isa ka tuig para lang makapag-eskwela. So, ang mga nanginambal ko, para hindi mahuya ang wala inog-amot, hindi ka mo magpaamot. Kung ikaw yung damo kwarta, di donate kaya okay. Hindi mo na padamayin, nag-donate ko isa gatos kamo mag-donate mga mo isa ka gatos. Wala mo na. Donate ka to yung isa kalibo kay damo ka kwarta, hindi mo na damayon ng iban. Kagang teacher po, hindi po maglista-lista. Ikaw, wala ka nag-donate Ikaw, nag-donate ka. Mauyan ang bata. Amo nang ginaiwasan ko. Hindi ko ni papirmahan ang card mo kaya wala ka kabayad. Wala ka ka-donate. Ti ano na ang card hindi na base sa result sa exam. Base na sa donasyon sa bata. Hindi pwede mo na. Amo ganin na, gahangyo gid ako sa mga teachers. May sinumpaan ka mo. And part
isa sa mga rights ng Pilipino is to access quality education up to college. Karapatan ta na yan nga makapag-eskwela. When you say karapatan, mas hindi kaya mag-amo to ya, karapatan mo yan makag-eskwela kay Pilipino ka. Karon, kung may mga ano da nga magpambog-ambog nga kaya niya mag-donate, may pa dito isa ka parents, ikaw ya gubi, pero ako ya, willing ko ya mag-donate. Donate kaya imo gusto mo, aircon pa ikaw ba kurinti da, hindi dapat damaya iba niya, ginikana niya, wala ino ka donate. Kaya ikaw ya damo kwarta, ikaw ya, hindi ka na ya mag-among sa iban. Amo na siya ya. Ako, hangyo lang gid ako sa mga teachers na mayara kita. Thank you, Gov. So that's clear. And amo ni man ang aton isa man sa mga do ginabaisan man sa mga parents if ever may ara sang ulan and init naman, Gov. Another question, kanang only in Santo Niño lang po ang merong equipment to detect the heat index. And I think may isa pa ka municipality from South Cotabato. Do you think, Gov, need na ba sang South Cotabato nga mag-acquire silang equipment kay ina para at least mabalaan ta kung saan o eskwelahon ang bata ta kung grabe gid ang init kung hindi kay since nakita taman nga palapit na gid ang El Nino May nga. cellphone kila. Yes po. Download ka sa app, pagwa mo na, detect mo na kung ano ang heat index. So no need na, Gov. Hindi kita ara sa... Dito ako sa Japan 3 weeks ago. Ang init dito gaabot sang 40 degrees Celsius. Galakat to mga niya ko, wala man ako ma-stroke. Init-init kid. Pero tuli. Ninabatsagan nila nga init sa una, nabatsagan taman ni sa una. Tiari pa man ta subong. Hindi ko maintindihan. Maybe because of the social media. Hindi na ito gusto nga mga kabataan ta maka-experience sang mga challenges sa kinabuhi. Sa una kina-question ako sa bata ko, siya pa, grabe si Papa ba? Kita niya nagit na tumba ko, wala niya kong ipatindog. Gingambagi na sa bata ko, sang gamay pa siya. Daw duwa ka bata, nakambal sina. Maybe they are 7 or 8 years old. Si Papa ba natumba ko, wala niya kong ipatindog. Kaya gintrain ko ang bata ko, nga pag natumba ka, kinanglan magtindog ka sa sarili mo. Same with challenges kang ginatubanta. Hindi ka makahalindra sa isa ka challenge kung hindi mo na siya ma-experiensyahan. Kag hindi mo ka makapangita pagi para makalampuas dira. Ang ulan, very minimal nga challenge na sa isa ka bata. Ang init, very minimal na nga challenge. May araman sa notebook nga ipadno mo sa imong ulo. May araman panyo nga pwede mo basaon ting ibutang sa imong ulo. May ara pa man sa mga dahon nga pwede mo ipayong. Kagunaluoy kay ginikanan, di bakal ka to payong may araman libre nga payong ginapangataga din raw. Oh, di ba? May paypay pa. Subong pugas ang paypay, pugas do electric pan na. I-on mo lang lintigan, electric pan na, di ba? So, hindi nila ma-experiensyahan na. Siyete ikaw gubi, kaysa una mo na, basta magulan yan, ikag-uwian na. Ang ginasiguro talang, ang bag talang ang makabiran sa silupin, kay maligo kita sa ulan. Di ba? Sino ka-experience na rin naligo sa ulan? Tanan. Ang bata pag maulan, di mo na gusto mo pa eskwelahon. Tapos magabot sa balay, kusog ang ulan, bata mo naligo gali sa ulan. Di ba? Hindi mo gusto mag-eskwela bata mo. Ako gusto ko mag-eskwela bata mo. Ako gusto ko talaga makapag-aral yung mga anak ninyo. Kasi kailangan ko makapag-aral para makakumpit sila pagdating ng panahon. Gusto ko rin makadaan na mga konting challenges yung mga anak ninyo. Dahil gusto ko pagdating ng panahon, kaya nila yung mga pagsubok na kanilang pagdadaanan. Napakahirap kung yung pagsubok ay nasa totoong buhay na. At sa maliit na pagsubok, hindi mala nakaranas yung mga anak ninyo. Nasa inyo na yan. Pero bilang tatay ninyo sa lalawigan, sana man lang kahit papano, yung mga basher dyan, mamaya pagkatapos nito, ibabasa, ikaw kung ay, bahala ka muna, basta mo niya ako niya desisyon.
Nagyan ko na tanan, nagyan ko na bumuhos ang ulan, nga nagalakat lang ako. Ginalakat ko man lang ang Tupi Central asa sa balay. That is more or less 4 kilometers. Lakad ko sa aga, pag udto puli ko, pag hapon balik ko eskwela, pagka hapon puli naman ako, bala na sa mga classmates ko. 4 times ko ginalakat ang 4 kilometers ang bata ako para makapag-eskwela. Ulan, init na, kaya mag-agi ako sa Oval, sa Tupi, mag-cross ako sa may sementeryo, halin sa eskwelahan, ginakross ko na, init-init kung tag-init, gaulan, ulan kung gaulan, basa. Pero ilang tawa ko, inigo sa mga pagsubok, nalusutan tanan. Kahit tungod sa mga gagmay nga mga pagsubok, mga challenges, bala ko, ulan init man, kaya ko sulungon. Sa kinabuhi ta, damo nga ulan mag-agi sa aton, damo nga init mag-agi sa aton, damo nga mga challenges. Kung nalusutan mo sa bata ka, ang mga challenges ang ulan kaysa ang init, anuman ang unos nga agya mo sa kinabuhi, malusutan mo na. Nga dapat maintindihan na sa mga ginikanan. Wala ko ginambal nga painitan nyo ng bata nyo dira. Kung mainit, pakaluon nyo eh. That is part of how to adapt sa mga challenges sa kinabuhi. Hindi mo kailangan painitan na, pakaluon mo eh. Kung gaulan, paringkuton mo eh. Silupin lang ganito sa una, mga buga silupin niya dagko bala ng yaka feeds. Ginahin mo man mo na ringkot. Sa buno, baliktad doon mo lang, sako. Di ba? Bala nyo naman ng sako ngayon, isulod mo lang nung piyak ang kanto mo na. Daw ringkot na siya, di ba? Kamu ka-experience ka mo sina. Tin-experience na sa mga bata, tasubong wala. Why? Maunog ulan pa lang kasinggit ng ginikanan, pasuspend na lintigan tapos buyayawon pa ang mayor. Ang mayor kito dadlok man dulang buto, sinuspindi pod. Pagabot sa literacy rate, ano bunubo? Pabasa mo bata, hindi ka balo magbasa. Di ba? Tama man? Tama po. Siya po. Pasensya na ka mo, medyo naging ko, pero bala kung ano ang balon ninyo. At the end of the day, isa ka tuig ka, tunga na lang ko diri. Pero Gov, ini siya mga ilangi kami sang siguro message mo na lang gid no sa mga ginikanan niyaya nga amo sina subong mag-isip. Sa mga ginikanan, kita tanan nag-agi diri. Gaulan, ginasulong tana. Gainit, diya pangita tapagi, nga malapasantay na. Ina siya isa na kalimbawa sa unos sa aton niya kinabuhi. Madamo pa unos sa kinabuhi agyan sa inyong kabataan. Kung sa simple nga ini, hindi nyo kaya tagaan sila sa oportunidad nga at tubangon ang mga unos nga ini, paano na lang gidayan kung tuod-tuod na nga unos sa kinabuhi ang agyan sa inyong mga kabataan. Basi makibot na lang kamo kay hindi gali nila kaya ang ginagmay nga challenges, kay basi pati kinabuhi nila kwaon na lang nila kay tungod hindi nila kaya ang mga unos nga ginagyan nila. Ning mga amo sini, party ini sa mga challenges sa kinabuhi nga dapat agyan sa bawat kinabuhi or bawat kabataan para sa pag-abot sa panahon kaya nila ang kinabuhi nga ilang atubangon. Kaning sitwasyon naton subong, ini siya outcome ini, output ini sa mga naagyanta sa una. Sutan ni malipay kita kung ang mga amo sini nga mga challenges magyan man sa aton niya mga kabataan para masiguro ta maski wala kita anuman ang unos sa kinabuhi nila kaya nila sulungon kaya nila atubangon. Bilang tatay ninyo sa probinsya ng South Cotabato, bilang amay ninyo diri, amo malang na ang akon niya ginahandom nga tani bilang South Cotabato mag-abot sa panahon anuman ang unos nga tubangon sa isa ka South Cotabateño kaya niya sulungon kay tungod sa experiences may ara kita. Hindi naton i-deprive ang aton mga kabataan sa opportunity nga ilang nga madawat sa pamaagi sang aton nga mga desisyon. So bilang executive, pasensyahan ninyo kung kisa sa among malani nga pamaagi, makabulig ako sa inyo nga pamilya. Lain man sa inyo nga pamatsagan, lain man sa inyo nga una-una, pero ako nagapati, amo ni ang dapat nga himuon naton bilang ginikanan. Isa ka tuig na lang kagtunga ninyo ako nga gobernador. Madamo pa nga challenges maagyan ang aton niya probinsya kang inyo kabataan.
So ipadayon dapat naton ang pagkakaisa, intindihan ay kag pagiging open-minded sa tanan. Kaya mo gina ang susi sa kalambuan sa aton niya probinsya. So sa liwat, madamo ang salamat sa inyo nga mga nagapalamati nga radara. Pero may mamangkot Go, wala pa ta natapos. Ipadugang ko lang. Next question, Gary Lumawag of Mega News FM, Pulomolok. Good morning. Sa on political matters. Linggo ng babuan ng wika. No, Tagalog kita diri. Bawal English kay Tagalog gid. Babuan ng wika. Right? Oo. Nakaraang araw, last week, Nung nakaraang linggo. Kung hindi ka mo mag-Tagalog, di ka mangkot. nakaraang linggo na numpa si Congressman Sherlyn Banyas as PDP Vice President for Mindanao. Sa South Cotabato or either sa PFP, may mga plan na for political alignment ko. Iyan na iya. Dati naman siyang membro sa PDP Laban. Dati naman siya na membro ng PDP Laban. So kung pumasok siya doon as Vice President, siguro wala na sila makitang iba at siya na lang. So good luck sa kanya. Tayo dito, tuloy-tuloy pa naman yung recruitment natin at tuloy-tuloy pa naman yung grassroots organizing na ginagawa natin. Additional lang, another political issue sa local. May mga speculation nga parang mag-run si former Congressman Miguel as mayor sa Coronadal. Any reaction? Hindi ko alam kung ano yung usapan nila ni Mayor Bing Pabi, Arakel. Siyempre, kung mapapansin ninyo, halos lahat naman na nasa mayor's office. Para mga staff man dati ni former congressman, at halos nakapasok naman, halos lahat ng mga tao niya doon sa city. So baka may usapan sila, hindi ko alam. Kanilang usapan yon. Sabi nga sabi ni congressman, naririnig ko na hindi naman daw makakatanggi sa kanya dahil sila naman ang gumastos daw kay Mayor Bing nung tumakbong Vice Mayor. Hindi ko rin alam kasi yun man ang sinasabi nila na sila daw ang gumastos kaya hindi daw makakatanggi. So baka may usapan sila. Hindi ko alam kung ano nangyari kay FR . Kasi dapat di ba si FR man yung kanilang Vice Mayor noon. So hindi ko alam kung ano yung takbo ng mga isip nila. Pero alam ko kung paano magpatakbo ng isip yung meron ako dito may video ako dito . Joke. So, ang pinaka-importante kasi na yung kung ano man yung mga plano nila sa buhay nila, bakit gusto lang nila magserbisyo ng tama at maayos sa ating mga kababayan, hindi naman natin sila pinipigilan. Dahil kahit paano sila, naging naging mga leaders naman at alam naman ng tao kung paano sila magserbisyo. Sa bandang huli, mga tao pa rin naman yung madidesisyon kung narapat ba o hindi. Pero yun alam naman siguro ng iba na open na yung registration. Plano ko nga sana magparehistro dito sa Coronadal kasi dito man talaga ako magparehistro lang. Hindi naman ibig sabihin na nakaparehistro ka, tatakbo ka. Kasi di ba taga dito man talaga kami. Pero parang pinipigilan na sa pa rin talaga yung buhay kasi doon sa tupi. Try mo Coronadal. Ikaw talaga, bugas. Matagalog ka lang, bugas, Pero sa interview ba sa kay Mayor Bing last week, open siya for political alignment sa imo. Wala naman akong problema. Ako nga tao lang iko problema pag abot sa musina.
Kaya nga lang, hindi syempre, pag mag-align, kailangan sumunod rin sa direksyon. Yung, kasi si Mayor Bing, sanay kasi siya na independent. So, she decides on her own permanente, regardless of political affiliation. Amo na si Mayor Bing. Pero syempre, kung mag-align siya sa aton, amo niya ang direksyon ta, especially sa delivery sa services, sundon gyud dapat. Halimbawa, gusto nato niya pakaisa ng libreng hospital, priority mo gid na. Pag gusto nimo nga libre ng edukasyon, priority mo man mag-allocate gid sang funds para diri. Kaysa subong, maskin hindi under sa ako ng City of Coronadal because it's already a division, city division sa DepEd, and yet ako po nagabulig dito para lang masiguro nga magkaroon sang free education na Coronadal. Maskin hindi na siya part sa obligasyon ko sa education, kaya hindi na siya under sa division sa South Cotabato. Kay city division na siya. Pero ginahimo ko na siya kay commitment ko. So kung may mga alignment niya mo sina, hapos para sa amo niya, mag-divide siyang trabaho. Basta magsunod siya sa direksyon sang ato niya partido. Nga kung sa diin, bit-bit ang 5 ka prinsipyo. Dapat maka-Diyos ka. Dapat makatao ka. Theism, humanism. Dapat may direct democracy. I-involve mo ang tao sa governance mo. Ang mga nagatiyog ako para pamakuto ng tao ng gusto nila. Direct democracy. Kag siyempre, ginatanaw taman na ginatawag nga ning enlightened socialism na dapat matagabo man opportunity ang mga tao mo nga may free education kita. So, amo na siya nga mga plastada. Kaya di siyempre, advocate kita nga ma-decentralize ang government miyara kita. So, dapat naka-align lang siya dara. Ako open kami, basta may tao nga gusto makipag-align sa amon. Basta masunod lang siya sa leadership nga miyara kita. So, I hope nga makaupod na si Bing according to guidance sang party sa ako niya leadership, no? So, silakto niya istorya ako, magsunod siya, at least kahit papano, matagaan siya sa amo niyang direksyon sa governance. Okay. Last na lang yun, Gob. Regardless of election. Sige. A simple concern lang, Gob, regarding sa other concern. Regarding sa 20,000 na sa estudyante gani. Scholar ng Pangulo, baka mayroong update. May nagtatanong doon sa Bulumulok. Ano to ba? Oo, tungtinti kay ni BBM. To surrender ka sa tinagalugayaw. Ilungguan na namin, mangot mo may. Ano to? Ang 20 mil wala, atong nauna nga may pronouncement si BBM. Katong 100,000 niya for scholarship sa mga barangay. Okay nga, 20,000 per 5 ka scholars. So may mga barangay na nag-submit, no? Although ang funds ginahulat pag niya ma-download diri, pero i-download na gito siya. Pag ma-download diri automatic nga i-distribute siya sa barangay, yata dahil sa mga estudyante, wala pa ata nakabot. Yes. Pero allocated na to siya para subukan tuig. Thank you, Gob. Alright, maraming salamat, Gary. Last question from Radyo Bida, Nico Solano. Good morning, Gov. Morning. Follow-up national concern, Gov, regarding sa 7.2 trillion pesos. Nagatag sang statement ang DBM nga nakasentro ini para sa local government support as president sang LPP at national chairman sang ULAP. Ano ang ma-comment naton dere? Last time umabot lamang tayo ng 57 billion pesos na dinistribute at ito na nga ginagawa na ng paraan ng provincial government na talagang naibabaan na rin. Yung ibang mga probinsya na ibabaan na rin, maganda naman yung distribution at talagang na-maximize yung local government. Ito yung palagi ko, ito yung iniikot ko, nananawagan ako for a call na magkakaroon ng decentralization. Si Pangulo bilang membro ng partido, talagang in his capacity, talagang binaba niya yung pundo under sa kanyang decision kasi yung iba hindi niya naman hawak kasi nasa batas talaga yun . So yung kaya niya i-dispose doon niya nilalagay.
So, yung mga classrooms, idadaan na rin sa mga probinsya. Yung LGSF, i-increase niya lang para ma-address yung pangailangan pa ng local government units. So, napakaganda. Kasi, pag binaba mo sa local government units yung pera, meron tayong sobrang daming redundancy to check and validate sa implementation ng mga programs and projects na meron tayo. Hindi ko lang alam sa iba, pero sa South Cotabato, meron tayong quality control, may inspectorate, may PPDO na monitor, at meron pang private sector. Organized ito na pribadong sektor. Ang tawag dito, project monitoring team, na sila yung nagmo-monitor ng mga projects natin kung nasa quality standard ba at nasa tamang panahon ba ang implementation. So, 4 na monitoring team, napakahirap mo yan ibabribe. Kaya't nagkakaroon ng quality delivery of services and projects sa local government units. Sabi nga ng Pangulo, talagang buo pa ang tiwala niya sa mga lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, local government units. At yan ang pinagmamalaki namin ng mga local chief executives dahil nasira man ang mga ilang ahensya at mga personalidad sa national branch. Pero sa local government kahit papano, naninindigan pa rin kami na talaga meron pang integridad talaga ang mga local government units, especially sa project monitoring and project implementations. Ang transparency ay talagang andyan talaga. Dahil kasama natin yung taong bayan sa pagmumonitor ng mga programs and projects meron tayo. So expected by next year magdako pagid ang Yeah, allocation. as President's commitment, talagang i-increase niya yung LGSF for next year. Another concern, Gob, sa peace and order and security being a chairman sang RPOC, kay medyo mainit ang BARM election, parliamentary election. So anong preparation naton nga sa mga neighboring areas naton o municipalities nga boundaries sang BARM? Medyo monitored man. Maliban sa monitored, talagang pinag-uusapan rin namin, hindi rin tumitigil ang ating regional director ng PNP at ng ating mga military. Talagang closed masyado yung kumaga maidid masyado yung monitoring natin, lalong-lalo na sa mga intel elements natin sa baba. So far so good pa naman. Pero any update sa ambush kay interim chief Makakuwa, Gov? Pinapabilisan na natin, mahal na Pangulo, yung investigasyon. Sa ngayon wala pa talagang konkretong mga personalidad na involved sa ambush. Pero talagang pinapabilisan na yung investigation. Okay. Local concern, Gov, regarding sa ginareklamo sa mga motoristang asphalt overlay o kung asfalto sa dalan sang Tupi to Coronadal. You know, it's a national project kasi. Tinawagan ko nga yung regional director kasi yung contractor doon, hindi niya pa kinuha yung retention, meron siya. So dapat, kailangan balikan niya yon, pero hindi niya na kinuha. Gagamitin na lang marahil yung retention. Sabi ko nga sa kanya, dapat within this week, maayos na yan. So tinawag na rin natin sa national, hindi kasi under sa local government yan. Under yan sa national government. At ngayon, pinupush ko na talaga sila. Sabi ko, kukunin nyo na yan. Kasi ang asphalt overlay kasi, maganda man talaga yan. Yung simento kasi natin, although makapal yan, yung simento natin, 1970s pa kasi yan. So, merong mga crack sa loob na pag nasira yan, tatanggalin mo at i-replace mo ng bago. Kaya ang ginawa nun, instead na i-replace siya, in-overlay na lang ng asphalt. Pero dapat yung asphalt na nilagay mo dyan, quality at maganda yung slope. Kung mapansin mo yan dito sa Surala, ang nag-construct kasi dyan si Amplex Construction, napakaganda. Pero yung dugtong niya, pangit, sabay na ginawa. So, nag-matter talaga yung kung sino yung nagko-construct. So, sabi ko nga sa kanila doon,
huwag nyo talagang ibigay sa mga pumalpak na asphalt overlay ng mga kontraktor. Kasi sabi ko, paulit-ulit tayo. Although meron kasi ring time yan. So, ngayon, ang gagawin nila is script nila, papalitan ng bago. So, sa mga kababayan ko naman dyan sa bayan ng Tupi, meron na tayo dyan, kung mapapansin nyo, na tumagal, pero may budget na tayo dyan ng street lights. Kalalabas lang ng SAA last week, kasama ng asphalt overlay. Pero hindi na natin hintayin, kinausap ko na kung sino yung winner bidder, na huwag nang hintayin yung mobilization, trabahuin na kaagad. So baka today or maybe tomorrow, umpisa na talaga yung movement dyan sa bayan ng Tupi. Alright, maraming salamat, Nico. Wala na ang karagdagang katanungan from our media partners. Alright, lastly na lang, Gov, ang iyong mensahe para sa mga mayan ng South Cotabato. Sa mga kababayan ko sa lalawigan ng South Cotabato, sa muli, ang aking tanging hiling lamang sa inyo ay maging open-minded tayo sa lahat ng mga nangyayari at ipagpatuloy natin yung pagkakaisa meron tayo. Dahil sa pagkakaisa ay talaga makakamta natin yung tunay na progress at development. Marami na pagsubok ating napagdaanan. At ang pagsubok na yan ang siya nagpapalakas sa ating samahan at nagpapaganda ng ating lalawigan. Huwag nating hayaan na masira yung sinimula nating pagkakaisa. Dahil ang pagkakaisa na yan, ulit-ulitin ko, ay siyang tanging susi para sa isang maunlad na lalawigan. So sa muli, magandang araw sa ating lahat at maraming salamat. Alright, maraming salamat sa ating ama ng probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Sa mga miyembro ng South Cotabato Press Corps, maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating Governor Meets the Press. So sa ulitin, isang napakagandang umaga at South Cotabato, angat ka sa lahat.